Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. As part of our standard procedure, sir, kailangan namin makita yung full context kung bakit ito nagsimula. Kaya nagtingin kami ng mga prior statement made the Vice President against the President and the family. Alright. Now, ano ba yung naging resulta kung meron man sa naging open source investigation nyo, Mr. Witness? We identified a video, October 18, 2024, an online press conference held by the Office of the Vice President, sir. Now, ano ba yung nakita nyo kung meron man sa naging press conference ng Vice President on October 18, 2024? There were similar statements uttered by the Vice President against the President, sir. So sinasabi mo na on that October 18, 2024 press conference, may mga nasabi din na mga statements yung Vice Presidente laban sa President. Yung ba sinasabi mo, di ba? Yes, sir. Now, yung tanong is, ano ba yung naging mga parehong statements ng Vice President sa araw na yan, October 18, 2024? Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head. Wait. So, sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin ng ulo niya. I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa? So, doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over. Alright. Kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice President sa araw na yan? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice Presidente sa araw na yan? Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ano pa yung naging mga statements kung meron pa ng Vice Presidente sa araw na yan? Last statement, kung presidente nyo siya, okay lang. Ako hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Are these all the statements, Mr. Witness? Yes, sir. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized. And the second video, please. Time stops 1 hour 36 seconds to 36 minutes to 52 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds, please. Oh, it's done. Is that it? Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko. Cutting somebody else's head. Based on your investigation, kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin? The President, sir. Ulo ng Presidente. Yes, sir. So, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi.
Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1 para sa akin.